dapat i-observe po ang due process. Huwag nating madaliin. Kailangang mai-present ang malalakas na ebidensya para hindi po makatakas yung mga totoo na nagnakaw mga kababayan sa gobyerno. Tama po. So pabayaan natin ang proseso. Lahat po entitled sa due process. Tulad ni dating Pangulong Digong, dapat ipasalamat natin na yung dating Pangulong si Digong, umaharap siya sa due process. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Ibigay ko muna ito sa inyo ng mga breaking news. Yan o. 10 minutes ago pa lang breaking news, 3 of the air assets of resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico are no longer in the Philippines according to Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Ang sabi, itong dalawang Agosta Westland helicopters are currently in Kota Kinabalu, Malaysia, having flown there on August 20 and September 11 respectively, sabi po ng CAAP. Meanwhile, yung Gulfstream aircraft, yung eroplano po ni Saldico, has been in Singapore since August 16. But anyway, kung na-freeze yan mga kababayan ng gobyerno, itong mga air assets, kahit saan yun na dalhin mga kababayan ni Saldico, mababawi pa rin yan mga kababayan. Di ba po? Pero siyempre, kailangan dumaan siya sa due process. Yun lagi yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kinukulit siya ng mga critics na dapat daw mabilis yung aksyon. May mga mensahe daw siya na natatanggap. Has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nasasabi, hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung ma-acquit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine, these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagkahandle ng ebidensya. That would be much worse result. So, due process must be observed. Yan po ang sinasabi ng ating Pangulo. Dapat i-observe po ang due process. Huwag nating madaliin. Kailangang mai-present ang malalakas na ebidensya para hindi po makatakas yung mga totoo na nagnakaw mga kababayan sa gobyerno. Tama po. So, pabayaan natin ang proseso. Lahat po entitled sa due process. Tulad ni dating Pangulong Digong, dapat ipasalamat natin na yung dating Pangulong si Digong, umaharap siya sa due process. And in fact, ngayon po, ito yung latest na gusto kong ibigay sa inyo. Yan report ng ABS-CBN, just in. Former President Rodrigo Duterte defense team filed a notice of appeal challenging the ICC Trial Chamber 1's decision affirming the court's jurisdiction in his case. The appeal filed with the ICC is directed against the decision issued on October 23, 2025. The defense respectfully requests the appeals chamber to 1. Reverse the decision. Find that there is no legal basis daw para sa pagpapatuloy ng ICC proceeding against Mr. Duterte. 3. Order his immediate and unconditional release. Yan ang appeal ng abogado ni Digong. Di ba po? He is afforded due process mga kababayan. Kahit na yung mga naging victims po ng war on drugs, na-deny sila po ng tinatawag na due process. At dito naman po sa
flood control scandal, yun ang sinasabi ng ating Pangulo. Yung mga sangkot dito, dapat bigyan ng due process natin. Hindi pwedeng madaliin po. Tama po. O ngayon, kahapon mga kababayan, pinablis na, sunod-sunod na pinablis yung mga salin ng mga senador. Nag-viral tuloy dahil sa pag-publish ni Chis Escudero ng kanyang salin na lumalabas siya po yung pinakang pobre. 18 million po. Mas mayaman pa si Risa Ontiveros po, mga kababayan, kay Chis Escudero pala. Tatlo na lang na mga senador hindi nag-file, nag-release ng kanilang salin, si Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, saka si Amy Marcos. Ang pinakapobre, pinakang mahirap na senador, si Chis Escudero pala. 18 million. 840,083 ang kanyang net worth. Mayaman pa si Risa Ontiveros. 18,986,258 si Risa. Ang pinakang mayaman si Mark Villar, 1.2 billion. Sinundan ni Tulfo, 1 billion plus. Tapos pangatlo pala si Erwin Tulfo, 497 million, almost half billion. Si Migs, pang-apat, 431 million. Si Camille, panlima, 362 million. Si Ping Lacson, pang-anim, 244 million. Si Robin, 244 million plus din. Si Jinggoy, 221 million. Si Lito Lapid, 202 million. Si Tito Sen, 188 million. Si JB Ercito, 137 million. Si Pia Cayetano, 128 million. Si Win Gatchalian, 89 million. Si Bam Aquino, 86 million. Si Lorenz, 79 million. Si Rodante Marcoleta, 51 million. Si Joel Villanueva, 49 million lang. Si Bongo, 32 million daw yung yaman niya, yung net worth. Si Kiko, 26 million. Si Risa, 18 million. Pinakang pobre sa mga nag-release ng salin, si Chis Escudero. Naniwala kayo? Ang hindi ko paniwalaan po, yung yaman ni Erwin Tulfo, almost half billion. Bakit ganon kayaman na pala mga kababayan si Erwin Tulfo? Pati si yung kapatid niya. Talo pa yung negosyanteng si Win Gatchalian. Si Win Gatchalian na isang negosyante, matagal ng negosyante yung pamilya niya, 89 million lang. Lalo na si hindi ka panipaniwala. Mga kababayan, si Chis Escudero, kasi sa tagal na niya sa politika, pati yung kanyang pamilya, congressman, tapos senador. 18 million lang, mayaman pa si Risa Ontiveros. Saka, ang tanong ng mga netizens, paano nagawa na magregalo ni Chis Escudero kay Heart Evangelista ng singsing na ang halaga pumaabot sa 57 million? 1 million US dollar. Yan tuloy, nag-viral yung pagbigay na ng singsing kay Heart. Ito, sabi dito, salin ni Chis, 18 million lang, pero ang regalong paray-baring kay Heart worth 57 million. Ito lang, walang iba? Jeff? Diba, mga kababayan? Pinagmalaki ni Heart, mga kababayan, nag-viral uli ngayon. I love it because he never does this. So it's really over and beyond surprising that he would give you something like that. And I always wanted. Diba, mga kababayan? Meanwhile, si Bongo, 32 million. Sinong maniniwala, mga kababayan, yung net worth ni Bongo, 32 million lang? Isabi ni Digong, bilyonaryoan niya yan si Bongo.
Nung panahon, mga kababayan, nasapan niya si Bongo. Sinabi na ni Digong na bilyonaryo. So saan napunta yung bilyon? Mga kababayan ni Bongo, bakit ang dineclare lang niyang SALN 32 million? Ito, sabi ni Digong, bilyonaryo itong si Bongo. Pinagmalaki pa niya. Pakinggan ninyo. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Tumadata, ang dami talaga sa akin. But no, but... Alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Bilyonaryo daw si Bongo. Where is your statement? And where is your even a point of reference? Tumadata, ang dami talaga sa akin. But no, but... Alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Bilyonaryo na to, sa totoo lang niya. Nilaglag mga kababayan ni Digong si Bongo matagal na. O ngayon, bakit yung sali ni Bongo 32 million lang? Yan mismo sabi ni Digong. Alam mo, hindi ako magyabang pero bilyonaryo to, referring to Bongo. Sa totoo lang, punta kayong Davao, tanungin ninyo kung sino yan. Sabi ni Digong. Kaya malabo itong report na nilabas sa SALN ni Bongo. Yan net worth, total assets less total liabilities. 32 million ang net worth niya. Kasi yung total assets niya, 44 million plus, minus total liabilities 12 million, 32 million daw ang net worth ni Bongo. Report ng Super Radio DCWB. Nagsapubliko na rin ng SALN si Bongo. Siya ang ika-20 senador na naglabas ng SALN. So lumalabas, pang-apat siya sa pinakang mahirap. Bongo, 32 million. Pangatlo sa pinakang mahirap, si Kiko, 26 million. Pangalawa sa pinakang mahirap, si Risa. Ang pinakang pobre po, si Chis Escudero. Pero nakapagregalo ng singsing kay Hart worth $1 million or 57 million pesos. Paano nangyari yun? Di ba po, mga kababayan, malaking lokohan ang nangyayari dito sa ating bansa. Mas na-surprise pa nga ako, mga kababayan, sa yaman ni mayaman na rin pala itong si Erwin Tulfo. Almost $500 million. Ibig sabihin, dineclare niya, ibig sabihin yan, hindi niya tinatago yung lahat ng mga naipon niya, naipundar niya. Dineclare siguro lahat. Whereas, kaduda mga kababayan, kaduda-duda, itong si Chis Escudero at saka si Bongo. Di ba ba? Mismong si Digong ang nagsabi, bilyonaryo si Bongo. Paano naging 32 million lang yung net worth niya? Di ba kaduda-duda, mga kababayan? Kaya iba-iba yung reaction dito po. Sabi ni Margie Abad Buenavista, entering politics makes a person a millionaire. Sabi ni Emmanuel Villaluz, calling mga well-offs or owners ng any spaces for billboards. Baka pwede 1 month na naka-billboard to. Sabi ni Reynald Medina, nagulat ako kay Cheese. Sabi ni Angel Rosales Latonio, remembering the time when Tulfo claimed he was middle class. Sabi ni Anilo Garvez, Aimee, Bato, in Alan, anong pizza na? Wala pa. Hindi pa naglalabas si Aimee, Bato at saka si Cayetano. Pinag-iisipan pa siguro. Ano ba niya talaga? Ilalabas na natin ito o kailangang pag-aralan muna natin? Baka niya mabuking tayo. Di ba?
Sabi ni Charm Gonzales, si Rafi malakas sa YouTube at FB. Alam naman natin kung saan galing yung yaman ni Rafi Tulfo. Kaya nga po, kung mamigay po sa kanyang programa, matindi, 100,000, 200,000. Ganyan sa mamigay ng tulong. Kasi ang estimated income, mga kababayan, o revenue sa YouTube ni Rafi Tulfo, I think isa siya sa top, mga 25 million a month ang revenue niya sa YouTube. Sa YouTube pa lang yun. I-block time yung program niya, mga kababayan, sa radyo at telebisyon. Ang daming sponsors at mga advertisements. So yun ang kanyang hanap buhay na nagdadala sa kanya ng milyon-milyon na revenues. Kaya hindi po nakapagtataka, bilyonaryo na po si Rafi Tulfo. Parang si Wawa Wayne, si Willie Rebillame, naging bilyonaryo. Dahil dyan po, at si Erwin Tulfo, mga kababayan, ganun din po, malakas din ang revenues sa YouTube before pa siyang pumasok bilang congressman at saka senador ngayon. Kaya hindi man tayo nagtataka kung bakit almost half billion na rin ang kanyang net worth. Social media po ang madali magyaman ngayon other than flood control. Ano ba? Flood control contractor, YouTube. Malakasan. Depende naman po sa YouTuber. Kung malakas yung hatak. Pag hindi, middle class lang. Di ba po? Sabi ni Milowin Romias Pinka, talaga ba cheese? Sabi ni Maki Celis, Paldo, yung iba diyan, yumaman sa flood control. Sabi ni Bernardo Pontero, the corruption capital of Asia. Sabi ni MacArthur Maravilla, hindi ako maniwala kay Cheese. Sabi ni Ena JC, very suspicious. Yung mga veterans diyan, liit ng declare, alam na nila tactics. Sabi ni May Pitches, mga budol. Wala talaga. Hindi maniwala po yung maraming netizens natin sa net worth ng ating mga senador. Talaga naman pong kaduda-duda. Anyway, yun lang po yung ating short video ngayon. Dito sa ating Life with Dan TM. Buhay-buhay ng mga politiko. Brought to yun itong napakagandang product natin na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nitong ating product, mag-message na lang kayo sa aking messenger sa Facebook. Lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.